for what God has put in your life now? Amen. So, ngayon po, gusto ko lang po sabihin ko sa inyo na 6 years ago po, me and my family po became a member of this church. It was 2006 po siya. And I remember when the church was just only 3 people inside. And like, we entered the door and then, there's 3 people, the pastor, and then they're all praying. And then, now, it's 8th anniversary, glory to God, that we're still here, amen? We're still serving our God. I know that more servants of God coming in this church. Amen? Alam ko po na lahat po is na-bless, lahat po sa binigay na blessing ng Panginoon. And alam ko na nag-overflow na po yung ating pong puso na magsabi, amen? And I know na, sino po dito ang ready na mag-testify kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Awat tahimik natin. Alam ko po naman ako. I know that this is knowing. And alam ko po na ang kailangan po natin is gumalaw sa ating Panginoon para po maramdaman po natin kung gaano kainit ang pagmamahal natin Panginoon. Amen? Nag-delay pa po. I know na ating pong kapatid na ito is ready na po na mag-testify kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. And I just wanted to welcome our brother Nilo. Nagulat na si brother Nilo. To share his life of blessings. Palakpakan natin ng Panginoon. To God be the glory. Lagi akong tumatayo. Malakas akong tumayo sa inyong harapan. Dahil kong pasalamatan ng Panginoon sa kanyang mga kabutihang ginawa sa amin, sa aming buhay, na noon nasabi ko na. At lalong-lalo na ngayon na napasama kami sa ating church na ito sa God Most High Christian Ministry. Napakasaya ng aming puso dahil sa talagang nag-uumapaw ang aming kasiyahan. Talagang puno-puno kami ng kasiyahan. At salamat sa buhay ni Brother Nonoy, ni Sister Nori, at lalong-lalo na sa buhay ni Sak dahil kung wala si Sak na birthday, hindi kami mapapaparito. At ngayon, nagpapasalamat kami at sa mga pag-i-invite namin, kaming dalawang couple ni Sister Vicky, kami ng aking Sister White, nakakuha kami ng 4 uling bago. Salamat sa Diyos. At kaming 8, ay talagang dito kami sa God Most High Ministry. Iyan ang nagpapasalamat ko yung bawat invite natin ay may nagbubunga talaga. Ang Diyos ay napakabait niya. Sabi ko nga, wala akong hinihiling na hindi talaga ibinibigay. Minsan man ay upside down, but pag ang Diyos ay lagi mong pupurihin, kahit sa trabaho ka, magpuri ka sa Kanya. Walang imposible sa Kanya, lahat ay posible. Kaya, ang ini-encourage ko kayo na ang bawat kapatira na mag-invite, huwag kayong manghinawang mag-invite. At darating din yun. Malay nyo, hindi ngayon, malay nyo hindi bukas. Darating din yun. Na sa unti-unti, makakakuha kayo ng kaluluwa. Makakaakay kayo at yung target natin na sa taong ito ay darami tayo. Atin ay kiklaim na darami tayo. Amen! Darami tayo sa taong ito. At mulit-muli ang aking pasasalamat sa buhay namin, sa buhay ni Pastor na patuloy kaming inaakay, at ang sa lahat ng kapatiran, pamula sa mga bata na talagang nakita namin yung pagmamahal. Nakita namin sa mga brother sister na yung pagmamahal at nararamdaman namin ngayon ay talagang hindi namin nararamdaman noon. Oo, kami, saan simbahan, naroon kami sa Kensington. But dito kami natutong tumayo sa harapan at dito natutong sasayaw ang ating asawa sa mga pagkakataon
ngayon lang na siguro sa ating shots na napakasaya ng pagkatanggap namin, ng pagtanggap niyo sa amin. Kaya patuloy kami at panghawakan ninyo na kami dito na. At mag-aakay pa kami ng maraming kaluluwa dito. In Jesus' name, maraming salamat po. Lahat ng parangal at papuri para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakabuti talaga natin Panginoon. Amen. Talagang tinatch niya po ang puso natin pang brother and brother Nilo. And I know na ang susunod po na magte-testimony is matagal na po ginagamit natin Panginoon ang kapatirang ito. And I just wanted to welcome our brother who's just, his heart in music is talagang nag-overflow and talagang nakita niyo naman. Nung first po ng brother nito is the way he sing, talagang Fernando po Jr. Hindi siya gumagalaw. Pero ngayon naman, gumagano'n-ganon pa siya. Yung kamay niya, talagang raise the roof. Amen. So, palakpakan mo natin si Brother Bobby. Amen. Amen. Maraming salamat. Bali ang ititestimony ko ay hindi dahil sa naging music ministry ako, kundi ang nangyari kagabi, press na press pa, sariwang-sariwa. Malutong na malutong, kahit malamig. Alam niyo ba, kagabi, nalit kami dalawa ni Jake na pagpunta rito. Yung mga kapatiran natin nauna, ibig sabihin, walang susi dun sa Little Hall. So, imagine niyo na lang kung gaano sila nanginginig kagabi. Dahil malamig, nag-i-snow pa, diba? Tapos, dumating ako, nauna ako ng konti kay Jake. Nagre-reklamo na sila, malamig daw, malamig. Sabi ko, tingnan nyo, nakadamit, naka-t-shirt lang ako, di ako ginigilaw. Parang pinapainit ko lang lang nila yung time na yon. Pero, tumatagal ang oras, hindi pa dumating si Jake. Tapos, hanggang sa dumating na siya, eto na, nagkatuwa na dahil makakapasok na sa loob. Pero anong nangyari, alam niyo ba, ang card na ginagamit natin dun sa kabila is meron palang nakaprogram pala yung tuwing linggo lang para sa God Most High. So, kung sa ibang araw natin gagamitin, hindi yun uubra. So, madaling salita, hindi pa rin kami nakapasok. So, nagpunta ako dito sa yung sabihin na natin napakaganda ng ng ating nanirahan dito is sinabi niya na wala ang tatay ko, hindi ko may bibigay ang card, nakasusi kwarto niya, at hindi ko alam ang telephone number niya. So, madaling salita, walang pag-asa. Bumalik ako noon, tinatry ko tawagan si Pastor. Si Pastor nung time na yun, nagpe-pray siya sa isang party, so hindi namin siya makontak. Tumagal, nanginginig na lahat. So, imagine nyo, paano sila nanginginig? Kahit ako, hiyabang-hiyabang ko nung una, nanginginig na rin ako. Dahil talagang halos isang oras na kami nasa labas. Tapos, naalala ko yung susi, nasa akin na, lumapit ako dun sa gate. Tinitigan ko yung parang may nagbubulong sa akin. Buksan mo, subukan mo buksan yung gate. Yung isang gate na nandito sa gilid. Nakita ko kamukha yung padlock. Tinry kong buksan. Praise the Lord, nabuksan. Tapos, dire-diretso ako sa loob. Halika, nakapasok na ako. Doon naman sa gilid, ito pa isang susi na hindi naman para doon. Sinubukan ko rin. Praise the Lord, nabuksan na naman. Kaya, hindi tayo pinababayaan ng Lord kahit na sa anong bagay, lagi siyang nasa ating tabi. Hindi niya papabayaan ang anak ng Diyos. Amen. Kaya sa akin noon, nakapasok kami, nag-init lahat, nakapag-ensayo. Yun lang po. Maraming salamat. Talagang God always makes a way para i-comfort ang kanyang mga anak. Amen. Kasi hindi niya tayo pinapabayaan. Amen. And this, another sister that is gonna testify today, talagang ang buhay niya dito is, nakita ko po siya sa tulong po nila at Ate Vicky and Tita Lily. And I just wanted to, again, welcome this sister, si Sister Marivic po, just to say how na-overwhelmed po siya sa God Most High Ministry. So parang paano natin siya.
the church. And happy birthday, Pastor Edmond. I wish a many more birthday in your life and health good and your family. Ang i-share ko sa inyo about sa visa ko dito, yung year 2012, September 20. So ngayon, nag-appointment ako sa pag-ubos. So hindi man ako nabigyan nila ng sa Croydon home office kasi about kasi sa yung sa Olympic. So sabi ko, Lord, tulungan mo na ako, Lord. Sabi ko, alam ko, Lord, hindi mo ako pabayaan. Please, Lord, gusto ko, Lord, na maayos ang papers ko dito nung visa ko, Lord. Sabi ko, Lord, kahit na marami akong kasalanan sa iyo, Lord, alam ko, tulungan mo ako, Lord. Sabi ko sa Lord, so please, Lord, so ngayon, nag-ano ako sa, nagpatulong ako sa amo ko, sabi ko sa kanya na, please, madam, ipapanin na ako sa home office kasi yung papers ko, September 20 ma-expire na, sabi ko sa kanya. So, nag-appointment siya August. Lagi siya nag-appointment sa home office sa Croydon. Hindi naman siya nagbigay ng appointment. Tapos sabi ko, please, marami naman home office dito sa London. So, tinitingnan niya doon sa laptop. So, doon sa Birmingham. So, nag-appointment siya about sa visa ko. So, ngayon, dinili ako kasi about sa, nag-change kasi ako ng employer every years. Iba-iba mag-supporting sa keepers ko. Sabi sa office sa Birmingham, where's that? Sabi niya gano'n na, sorry, Maribik, wala daw, naghingi siya ng letters ng 2011, employer ko. Sabi ko, sorry, wala akong letters sa 2011. Sabi niya, sorry, hindi kita bigyan ng visa. Sabi ko, Lord, paano itong buhay ko? Sabi ko, pero masaya ako. Sabi ko, Lord, nandyan ka naman, Lord. Hindi ko naman ako pauwian, Lord. Umiyak ako sa daanan. Maraming nakakita sa akin. Bakit na umiyak na ako gano'n? Kasi about sa visa ko. So ngayon, babalik naman ako sa trabaho ko. Sabi ko, ay madam, gininay ako sa visa ko kasi about na nakinig sila ng papers, employer letter pa 2011 kasi nag-change kasi ako ng employer eh. Sabi niya, oh, ganun ba? Sabi niya, hindi ba rin, mag-apply na naman tayo ulit sa Croydon na naman. So ngayon, hindi din sila nagbigay ng yung appointment ng about sa visa ko, year 2012 ng August. Nabutan ng, September 10. So, ang isip ko, nag-pray ako ng madaling araw ng 2 p.m. Ako tumingi ako sa Lord. Yung Lord Jesus, tulungan mo ako about sa visa ko, Lord. Kasi marami naman akong family sa Pinas, Lord. Paano ito, ayaw ko mati-entry dito, Lord. Gusto ko maayos ang papers ko, Lord, please. Sabi ko ganun. So ngayon, tumatawag ako ng solicitor ko. Please, solicitor, tulungan mo ako about sa papers ko. September 20 ma-expire. Sabi na, halika ka dito. So, napunta ako doon. So ngayon, praise God. Akala ko mati-entry na ako. So, ngayon, nagpunta ko sa solicitor, so praise God, i-blessingan ako, maraming blessing sa Panginoon sa akin, na year 2012, September 28, so nandito na ang visa ko. So, natawag ang congratulations. Why? Sabi na, nandito na ang visa ko, praise God, thank you Lord Jesus. Alam ko, Lord, kahit marami akong kasalanan sa'yo. So, alam ko, nandito ka, Lord. Itulungan mo, hindi mo ako pabayaan. So, ngayon, purihin natin ang Panginoon. So, ngayon, kasi ka mag-share sa'yo, mga kapatid, about sa employer ko. Ako 3 years na ako dito. Pero ang mag-i-off ko is, every Saturday lang, hindi ako makasimba. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Ano kung mag-i-off ko? Isa lang, gusto ko, may diwa ako Sunday para makaservice ako sa iyo, Lord. Sabi ko, gusto ko kasi, parang uhaw, sa taas sa talaga, ako sa Panginoon. Mauuhaw ako ng sa Bible. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Gusto ko, Lord, na makadilok ako ng Sunday. So, gusto ko, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng employer na
mabait kasi yung dati kong mga employer, hindi sila mga ganda kasi mag-start ako ng ng trabaho is 7 until 11 ng gabi. So ngayon, ay naku, ang grabe na, straight ang trabaho, walang day off. Walang break. So ngayon, sabi ko, pagod naman itong trabaho ko. Sabi ko, Lord Jesus, pero nagpasalamat ako sa Panginoon na